only in this Bangag administration. Kaya bawat kibot, lahat, di ba? Lahat na lang targeted. Katulad ng si Wilbert Lee, okay? Na ngayon ay gustong ipatawag dyan sa Committee on Ethics, di ba? Diyan sa Congress, ang pagpapanggap ni Kimbo at Nungko na kesyo na bastos sila. Sinabi daw ni Congressman Wilbert Lee na pag hindi nyo ako pinakinggan or binigay yung whatever budget ba yun, certain budget, o hindi siya pagspalsitain, manggugulo siya. Grabe, tapos sinasabi pa nung Kimbo at siya Nungko na parang ginagamit yung kanilang pagiging babae, nakababae daw nilang tao. Pa-victim ito, mga kababayan. Pa-victim lahat ito. Ang pinaglalaban na nitong Wilbert Lee na ibigay, okay, yung pondo para sa healthcare, para sa mga Pilipino, para sa may sakit. Pero kasi baliktad nga ang bangag na ito. Kapag para sa Pilipino, kapag para sa mabuti, haharangin nila. Hindi nila ibibigay ang payout. Hindi nila ibibigay ang pera. Pero para pag sa Hermes ni Kimbo at sa lahat ng mga buwakan ng ina, sorry, sa ano tayo ngayon. Okay? Hindi tayo makasigaw. Okay? Ngayon, but my voice is good. Kapag para sa Hermes, sa designers, sa mga utang inang mga yan. Okay? Fino-flaunt. Alright? Sobrang flaunt. Kaya sobrang kawawa kayo dito, Palangga. Tuloy natin yung statement coming from the Office of the President. So, sabi dito, there are clear evidence from various OVP satellite offices that some clients referred by the OVP have been left unattended by various regional offices of the DSWD. Isa lamang dito ay mayroong 7,056 pending applications para sa assistance for individual in crisis situations at 2,597 pending applications para sa Sustainable Livelihood Program or SLP ang nai-refer ng OVP Panay at Negros Island Satellite Office sa DSW Field Office. Okay? Na hanggang ngayon ay wala pa ring naiaabot na assistance. Kaya dira sa akon, mga kasimanwa, sa Panay, tignan mo mga linti na ininami pang tuslokon ang mga giti. Diba? O, nakita nyo, ilan ka mo? Pila ka mo to? 7,056 plus 2,000, like more or less 9,000 more or less 10,000 kamo katawo dira nga hindi pag-ihatag sang bangag sang gobyerno ang para sa inyo nga ginarekomendar sang aton nga office sa opisina sang aton nga Inday Sara. Hindi naman yan para kay Inday Sara. I'm telling you, kahit na hindi nila ibigay yan kaya hindi nila binibigay yan kasi nga ayaw nila na bumango at gumanda lalo ang pangalan ni Sara. Kahit hindi naman nila gawin yan, Palangga eh. Alam ng tao, alam nyo dira sa Panay, balaan nyo dira, kay damo da mga diktos, di ba? Taga dira si Lisa Tanas, na nag-acting, abi mo ilungga ang isyo diputik niya. Oh, pero hindi na sagani ang tigo, ginausar lang kamo. Magpagdagkadto sila sa Negros sa Bacolod, maayong aga sa inyong tanan, na. Pero muna lang ang ilahambal, ginausar lang kamo para kuno abi antigo sila maghambal sang Bisaya. It's the same thing sa mga Ilocano nga ginagamit din kayo na imbag nga rabii, mga ganyan-ganyan. Kadyotahan. So again, this like 10,000 individuals dira sa Panay na apektado ka mo dahil bangag ang inyong presidente. Kaya kung ako sa inyo, lalo na mga OFW, ang kapamati sa akong diin man ka mga nasyon yan encourage inyo ang inyo mga pamilya na magwa dira sa inyo nga balay. Kag mag-speak up kung ara ka mo da sa Maynila, dira sa Manila, gwa ka mo da sa EDSA, kag
mag-express ka mo sa kahayupan nitong bangag na ito. Okay? What else? Grabe trolls ni Ngagba, 200k per month. Bonus pa, magsinungaling lang, masarap kumain sa pera galing sa nakaw. Sabi ni Robert Mendoza. At we know that already. Diyan pa lang, not only that, mga palangga, 200k is payat. You talk about payola sa media. Isa yan sa expose natin, mababa nga yun eh. Ngayon mataas na. 20,000 pesos. Magkakapilang ang mga jutang genimes, iimbitahin, okay, ng mga tiwali, mga asa bangag, aabutan ng sobre ng 20,000 pesos. We're just talking pipitsugin na media. Actually, they are all kalawang. Hindi sila pipitsugin eh. Demonyo yung mga media. Majority sa inyo, mga jutang genimes kayo. Ito, kausapin ko yung media. Kayo dyan, na mga tiwali, nakakatulog pa kayo sa gabi, sa kabila ng pinapadede nyo sa mga anak ninyo. Ayan, yung mata ko ng lalaki. Pinapadede nyo sa mga anak ninyo, pinag-aaral nyo sa mga anak ninyo. Nakaw, galing kay Lisa Butod, galing sa pera ng bayan. Asal hindi yung pera ni Lisa Butod, pera ng bayan. Ang kapal ng mga mukha, yung mga inayupa kayo, mga media, na supposedly kayo ay kakampi ng bayan. Pero ipagdadasal ko kayo, okay, na magbabayad kayong lahat sa inyong pangungurakot kasi you're part of the problem. The moment na sinusuppress nyo ang balita, the moment na tumatanggap kayo at pinapasalak sa kanyo yung mga kipay labong nyo at ang mga pototoy nyo, ginapayop-yop nyo na sa undiin man, ginapayop-yop na kay bangag, kayo ay mga salot sa lipunan. Si Mabilog, Mayor Adicto, sabi ni Will Rise Up, ayan, imagine, tumakas yan, tumakbo. Oo, dahil yan ay pinangalan ng pulboronic. Di ba? Pero only in Bangag administration, nagsibalikan ang mga kriminal. Ang mga adiktus ay broad daylight ay nag-aadik-adik. Kaya kaluoy talaga kayo. Hi Ron Gamboa, people power na kasi. Ayaw nyo pa ako, gustong-gusto ko na palangga. Kaya nga, lumabas kayo. Suportahan nyo ang EDSA Friday group. Diyan sa EDSA, every Friday, nandiyan sila. Suportahan nyo sila. Palangga. Well, namamaos na ako. Yung mga buha ka lang ganito, natuwa kayo. Akala nyo, pagpaos ako, titigil na ako. Mga julul. Kahit na isang patak na lang ang boses ko, magsasalita pa rin ako. But anyway, it's good now. And, well, bumalik na siya ng bonggang-bongga. I cannot just speak, louder right now. Diba? Kaya supportahan ninyo ang Speak Up Day. Save the Philippines. Let's hashtag that. Save the Philippines. Speak Up Day. You support Princess Maui, Agent Morales, Channel 169 ba yun? Sila Nelson, okay? Basta sila Palangga, sila Grace, at kung sino pa man. Okay? Sabi ni Vic, uwi na kasi kayo. Vic ka lang, uwi na kayo sa Pilipinas. Sino pinapawi mo, Palangga? Ako? Ha? Bakit di mo kausapin ang sarili mo? Okay? Bakit di nyo kausapin ang sarili mo? Lumabas kayo at ilabas nyo ang inyong hinaing sa buwaka ng inang bangag na administration.